Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 47, verse 1 to 4. So, basahin po natin. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Paraon. Sinabi niya, "Dumating na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa Kanaan, dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian ay naroon po sila ngayon sa Goshen." At ipinakilala niya sa Paraon ang kanyang mga kapatid. Tinawag sila ng Paraon, "Ano ang trabaho ninyo?" "Kami po'y mga pastol tulad ng aming mga ninuno," tugon nila. "Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen." So, thank you po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 47 verses 5 to 7. Sinabi ng Paraon kay Jose, "Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mauhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan." Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo at pagdating dooy binasbasan ni Jacob ang Faraon. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 47, verse 8 to 10. Tinanong siya ng Faraon, "Ilang taon ka na?" Sumagot siya, 130 taon. "Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno." Pagkatapos, muli niyang binasbasan ang Faraon at umalis siya sa harapan ng Faraon. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 47 verse 11 to 13. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang mga pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalingan ni Jose. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto at ang mga tao'y hirap na hirap sa gutom. Amen. Genesis chapter 47 verses 14 to 16. Sabi dito, kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, "Namamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain." Kaya't sinabi ni Jose, "Kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop, ang pagkain ibibigay ko sa inyo." Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Napaka talaga ni Jose, alam mo yung mapagkatiwalaan, kasi sa kabila ng pinakamataas na posisyon niyang tungkulin, ginagawa niya talaga yung kanyang tungkulin na para bang ang Panginoon yung kanyang amo, no? Kasi talagang ibinibigay niya yung mga napagbintahan sa Paraon, at kahit na yung mga tao ay wala na maibayad, hindi pa rin niya natiis, no? At inaano niya talaga na kahit yung mga hayop na ibinaya, doon pa rin napunta sa Paraon. So, walang panglalamang, walang pagmamanipula, kundi patas yung kanya ang ginagawang pamamalakad. So, ganun din dapat tayo na wala mang nakakita sa atin. Isipin natin palagi na ang Lord ang ating amo, na siyang nakakita sa lahat ng ating ginagawa. Magiging tapat sa ating tungkulin bilang Christ ambassador, no?
replika ng Panginoon yung ating mga ginagawa. So, kaya naman, hindi talaga nagkakamali ang Panginoon sa pagpili kay Jose, no? They represent as Christ-like, no? So, yun lamang po. Magandang araw. Genesis 47, verse 17 to 19. At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkaing kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayoy ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin, kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan naman nyo kami, huwag nyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ng aming lupain. Bigyan nyo po kami ng kakanin at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Paraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Yan lamang po. Amen. Nangyari nga ito kaya't nakuha ni Jose para sa Paraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Egypto dahil sa tindi ng tagutom noon. Ang lahat ng tao sa Egypto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng Paraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Paraon. Genesis chapter 47, verses 14 to 16. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan, for the grain which they bought, and Joseph brought the money into Pharaoh's house. So when the money failed in the lands of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph and said, "Give us bread, for why should we die in your presence? For the money has failed." Then Joseph said, "Give your livestock, and I will give you bread for your livestock. If the money is gone..." Genesis chapter 47, verse 28 to 30. The deed of Jacob. Ang sabi po dito, all these are the 12 tribes of Israel, and this is what their father said to them when he blessed them, giving each the blessings appropriate to him. Then he gave them these instructions: I am about to be gathered to my people, burying me with my fathers in the cave in the field of Ephron the Hittite, the cave in the field of Machpelah, near Mamre in Canaan, which Abraham bought along with the field as a burial place from Ephron the Hittite. Amen. God bless po, everyone. Babasahin ko po ngayon ang Genesis chapter 47 verse 9 to 31. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong mga kamay, at ipangako mong magiging tapat ka sa akin, at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod po ang nais ninyo," sagot ni Jose. Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumumpa ka sa akin." Nanunumpa si Jose at si Jacob ay umupo sa may ulanan ng higaan at nanalangin.